Magandang araw mga boss, medyo mabigat ang problema ni customer. Kaya kung makikita nyo, chinecheck ko yung maigi. Dahil nga sa marami daw siyang naririnig na lagutukan dito sa ilalim, sa harap ng sasakyan niya. Pero nung chineck ko itong sasakyan niya, mula dito sa tie rod, ball joint, lower arm, shock absorber, halos hindi naman ganun kalala ang ugaan ng tie rod niya pati ng rack end. Ito nga kung makikita nyo, gumamit nga ako ng tubo sa pag-check up dito sa ball joint mga boss. Para ugain ko itong gulong niya, halos wala naman akong maramdaman na kalug sa ball joint. Kaya pihitin ko pakaliwa itong gulong mga boss, ituro ko sa inyo itong rack end niya pati itong tie rod. Connected kasi sila papunta dito sa steering rack, ugain ko itong gulong. Maliit lang yung uga ng tie rod pati ng ball joint para mag-cause yan ng malakas na lagutukan dito sa pangilalim niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, mag-a-another diagnose ako. At ito nga mga boss, nang mapansin ko itong gulong niya, maluwag na yung mga nut. Tapos wala na yung isang nut niya dito sa stud bolt. Pag ganito ang nut mga boss, steel, hindi basta-basta lumuluwag yan. Unless na meron ng problema dito sa mga stud bolt. Kaya kung makikita nyo, chinek ko isa-isa itong stud bolt. Pero bago ako mag-focus dyan mga boss, dito muna ako sa tie rod at rack end. Kasi possible naman, isa ito sa pinanggagalingan ng lagutok dito sa pangilalim ng sasakyan ni customer. Gamit itong open wrench sa number 19 mga boss, niluwagan ko yung nut dito sa rack end na naglalak dito sa tie rod. Tapos dito naman sa tie rod, kumuha ako dyan ng plier. Tatanggalin ko itong cutter pin. Ayan mga boss, natanggal ko na. Tapos gagamit ako ng box wrench na number 17 para itong nut niya maluwagan ko dito sa tie rod. Pag maluwagan nyo na itong nut dito sa tie rod, huwag nyo muna yan tuluyang tanggalin. Kumuha ka ng ball hammer. Paluin mo itong steering knuckle para makalugyan at nang bumitaw itong tie rod. At pag bumitaw na yung tie rod, tanggalin mo na itong nut na number 17. Tsaka mo ngayon tuluyan ng tanggalin itong tie rod sa steering knuckle. Nakita nyo mga boss, ugain ko itong tie rod. Oh. Kalug na rin siya. Ayan, kahit daliri ko kaya siyang ugain. Kaya kung makikita nyo, i-disconnect ko yan dito sa rack end. Tapos dito naman ngayon ako sa rack end mag-check up. Sa pag-check up na ginawa ko dyan mga boss, hinila-hila ko itong rack end. At ito nga, meron siyang lagutok or maluwag na yung pinakabola niya. Makita nyo naman itong rack end, pag binitawan ko yan, baksak agad. Pero wag yung pagkamalian mga boss, kapag wala siyang lagutok, pag hinila-hila mo, hindi mo siya kailangan palitan. Pwedeng malambot lang yun. Ganito kasi ako mag-check up mga boss, bukod sa chinecheck ko yan sa gulong, ipa-final check up ko pa yan, manual. Kita nyo naman, tanggal naman yung gulong, check up ko pa rin. Para sigurado tayo sa papalitan natin na pyesa. Gaya nito, hindi ko makitaan talaga ng kalog itong ball joint. Kaya ang gagawin ko dyan, para sigurado ako sa paghatol, tatanggalin ko itong ball joint dito sa lower arm. Meron lang naman yan, dalawang nut at isang bolt. And mga boss, yung isang nut tinanggal ko na. Ito na ngayon yung pangalawang nut na tatanggalin ko. Ayan kung makikita nyo. At ito namang susunod, yan naman yung bolt na number 14. Pati yung naunang dalawang nut na tinanggal ko mga boss, number 14 din yung size nun. Tapos, dahil okay na natanggal ko na yung mga tornilyo, itulak ko naman pababa itong lower arm para bumitaw siya dito sa ball joint. Nang sa ganun mga boss, ma-check ko itong ball joint. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ima-manual check up ko itong ball joint. At kung makikita nyo, ayan na mga boss, mina-manual check up ko na yan. Wala siyang kalog at medyo matigas pa itong ball joint kapag ginagalaw ko siya. Kaya, ibabalik ko yan dito sa lower arm. Ibig sabihin, wala siyang problema. Pati itong lower arm mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng tubo yan para ma-check ko kung may problema sa bushing. Ganon din itong mga stabilizer linkage bushing niya. Chinek ko rin yan, okay naman. Wala siyang problema, kaya dito na ako mag-focus sa tie rod at sa rack end. Sa pagtanggal ng rack end mga boss, yung clamp dito sa steering boot niya, tanggalin nyo yan. Meron niyang inner tsaka outer na clamp. Ayan mga boss, yung inner, tinanggal ko na yung clamp niya. Pati yung sa outer na, ilihis ko na rin yung clamp. Tsaka nyo ngayon hilahin itong steering boot. Ito na mga boss, yung sign na sira na talaga itong rack end. O, tingnan nyo. Sobrang lambot na niya at meron na siyang kalog. Sa pagtanggal ng rack end mga boss, dahil nga sa may washer yan na naglalak dito sa rack end para hindi siya umikot, itayo mo lang yun. Ayan mga boss, pasensya na, hindi ko na ipakita. Itulak mo lang naman yung washer na nakatupi dito sa rack end. Ayan mga boss, so, pinapatayo ko yung ano niyan yung washer niya gamit itong flat screw. Para itong rack end, gamit yung yabi tubo mo, maluwagan mo siya. Pag okay na, tanggalin mo na itong nut dito sa rack end. Pero siguraduhin nyo na pag tinanggal nyo itong nut dito sa rack end, lagyan nyo siya ng tanda. Para pag inilagay nyo yung bagong tie rod, doon nyo rin siya ibabalik sa dati niyang position. At dahil sa natanggal mo na yung nut, pati yung boot,
tatanggalin ko na ngayon itong rack end. Gamit ko dyan mga boss, yabi tubo lang. Pero meron talaga akong special tools na pantanggal dito sa rack end. Kaya lang, dumidepende ako sa gagawin. Lalo naman ito, maluwag lang. Ba't pa ako gagamit ng special tools? Mas madali pag yabi tubo. Common sense lang naman, kung saan ka maalwal magtrabaho, dun ka. Gaya lang ng pagtanggal ng tarad, isang palo, dalawang palo, luluwag na yun ba't ka pa gagamit ng special tools kung mas madali naman sa pagpalo na gagawin mo at hindi ka pa magtatagal? Ayun ang tawag na common sense. Isa pa, kaya nga ang pangalan yan, steering knuckle. Pero kung pamamaliin mo naman yung paggawa ko, wala naman ako magagawa kasi business mo yan Dito naman ako sa stud bolt mga boss. Dahil nga sa bukod sa pinalambot na ng kalawang yung thread niya, manipis na at hindi na rin siya pantay-pantay. I-testing ko itong isang nut mga boss. Ikinabit ko yan. Kung makikita nyo, meron siyang uga dito sa stud. Kaya ang nangyayari pag tumatakbo si customer, lumuluwag yung mga nut niya dito sa gulong. Kaya nga kulang na to ng isa Alam niyo mga boss, naging ugali ko na yung pagkwedentuhan mo ako. Hindi mo agad ako mapapaniwala. Lagutukan, matinding lagutukan. Tapos chinek up ko yung sasakyan mo. Ang sira niya, 2 pyesa lang. Imposible. Kaya nga nangyayari minsan sa mga customer yung gagawin ko. Napalitan na lahat ng pangilalim pero ganun pa rin Paano? Hindi na pinpoint yung totoong sira. Porket ang reklamo ni customer, may lagutukan sa ilalim. Aba, pinalitan na lahat ng pangilalim. Bandang huli ako yung gumawa. Dahil nga sa hindi naman talaga nawala yung problema ng sasakyan ni customer. At marami akong video niyan, huwag kayong magagalit. Sinasabi ko ito mga boss, hindi para siraan ko yung mga gumagawa ng sasakyan nyo, kundi para hindi kayo magastusan ng malaki. Tanggalin ko na itong brake caliper mga boss. Meron lang naman akong 2 bolt na number 17 na tinanggal dyan. Kung makikita nyo, hindi ko na tinanggal itong brake pad niya mga boss dahil sabi ni customer, kailan lang daw niya pinapalitan itong mga brake pad. Sunod ko naman tanggalin dyan itong rotor disc niya. Hilahin nyo lang naman yan mga boss. At kung makikita nyo yung mga thread nitong stud bolt niya, dala na lang ito ng kalumaan mga boss Kaya kung makikita nyo yung stud bolt niya, kung i-zoom nyo yan, numipis na Sa pagtanggal naman ng stud bolt mga boss, kung makikita nyo tinuturo ng daliri ko, dyan nyo siya itatapat sa butas na yan para mabunot nyo yung stud bolt. Pag pinalo nyo, tingnan nyo, paluin ko yan, palabas. Tingnan nyo. Diba bumitaw na siya? At dahil sa naitapat mo yan dun sa dapat niyang position para matanggal mo itong stud bolt, mabubunot mo yan mga boss dahil sinadya yan mga boss para dyan mo idaan itong stud bolt pag tinanggal mo. Ayan mga boss, tignan nyo, para pag kayo ang magtatanggal ng stud bolt nyo, marunong na kayo. Diba? Simple lang naman Kasi pag hindi mo siya dyan tinapat, hindi paano mo siya mailulusot. Pag sa kabila mo naman siya itinapat, hindi mo pa rin siya mailulusot. Kaya meron siyang position talaga na dun mo siya ipadadaan itong stud bolt pag tinanggal mo. Kita nyo naman itong stud bolt, grabe na talaga yung kalumaan yan, numipis na yung thread. Dito naman tayo mga boss sa pangalawang stud bolt na tatanggalin ko. Same procedure lang mga boss, pag pinalo mo yung stud bolt, itapat mo siya dun sa daraanan niya para mabunot yung stud bolt. Sana lang mga boss, inuunawa nyong maigi yung paggawa ko para pag kayo ang gumawa ng sasakyan nyo, menos gastos na. At dahil sa natanggal ko na yung 3 stud bolt, ito na yung bagong bili ni customer na stud bolt. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!